Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Sana po ay mapili ninyo itong sulat ko. Nag-aaral ako sa isang kilalang unibersidad dito sa Maynila. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng paaralan, tawagin nyo na lang itong North Building. Ang kwentong ito ay tungkol kay Red. Hindi ko siya kilala ng personal, pero sa aming unibersidad, ang kanyang pangalan ay laging binubulong, lalo na tuwing 12:00 ng gabi. Si Red ay isang estudyante na matindi ang pressure sa pag-aaral at sa pamilya. Isang taon na ang nakalipas, eksaktong tanhaling tapat, tumalon siya mula sa rooftop ng aming pinakamataas na gusali. Walang witness, walang sulat. Tahimik lang siyang nawala. Mula noon, nagkaroon ng stricter na patakaran ng universidad. Huwag na huwag kang aakyat sa rooftop pagdating ng 5:00 ng hapon. Ang elevator ay hindi na umaakyat sa pinakahuling palapag at ang hagdanan ay palaging nakalock. Pero alam naming lahat ang dahilan. Hindi raw umalis Red. Dahil sa finals namin, madalas kaming mag-aral ng overnight sa study lounge na nasa 10 palapag. Isang gabi, bandang 12:30, nagkayaan ang mga barkada ko na mag-video kay sa isang video kay bar na malapit lang. "Tara na, umuwi na tayo," sabi ko. Ngunit tumanggi sila. "Dito na lang tayo matutulog." Pero si Leo, ang pinakamatapang sa amin, ay naghamon. "Mga duwag, hindi pa rin ba kayo makamove on sa kwento ni Red? Walang multo, magpapatunay ako." Kinuha niya ang emergency key na nakuha niya sa isang maintenance worker. At dahan-dahan kaming umakyat sa hagdanan, papunta sa rooftop. Pag-akyat namin, naramdaman agad namin ang matinding lamig. Kahit na nasa Maylila kami, tahimik. Ang tanging ingay lang ay ang mahina at malungkot na huni ng hangin. Habang nasa gitna kami, biglang may narinig kaming yapak. Ang tunog ay parang kaladkad ng sapatos, palapit sa amin. Huminto ito sa gilid ng safety barrier ng rooftop. Nagtinginan kami. Walang tao. Pero ang aming mga hininga ay naging puting usok sa lamig. Biglang may nagsalita. Hindi galing sa hangin, kundi galing sa likod ng barrier na parang may tao roon. Ang boses ay mahina pero puno ng pighati. "Alam niyo bang masakit? Masakit ang bumagsak roon." Napatulala kami. Si Leo na kanina'y matapang ay hindi makagalaw. Ang boses ay nagpatuloy at mas malapit na ngayon. Pero ang mas masakit ay manatili rito. Kaya naghahanap ako ng kasama. Isang taong magpapagaan sa aking pagdurusa. Bago kami makatakbo, narinig namin ang isang malakas na tunog ng pagtalon. Hindi ito tunog ng isang taong na tumalon palayo, kundi tunog ng isang bagay na bumagsak sa simento. Kahit wala namang bumagsak. Nagtakbuhan kaming lahat. At nang makarating kami sa study lounge, ay hinimatay si Leo. Pagkagising niya, tahimik lang siya. Wala na siyang banggitin tungkol kay Red. Ngayon, kapag umabot na sa 12:00 ang gabi, bumubukas ang pinto ng study lounge ng kusa. At sa aming mga desk, palaging may makikitang isang pira-pirasong papel na may nakasulat na isang salita. Masakit. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.